Hi! So, ayan, mag-record ako ng video bago ako mag-running session. And yung video na to, parang isi-share ko lang sa inyo ano yung, or magkano ba talaga yung kinikita ng freelancer. Alam ko na yun yung mga gusto nyong malaman talaga. So, pero I think bago ako mag-start doon, siguro maganda na himayin ko ng konti. Ano-ano ba yung mga roles na po pwede nyong i-offer or services pala na po pwede nyong i-offer as a freelancer. Yung iba kasi, kapag sinabing freelancer, nasa isip lang nila talaga VA. Where in fact, that's just one of the service na po pwede mong i-offer or one of the roles na po pwede mong gawin as a freelancer. Pag sinabi kasing VA or virtual assistant, sa mundo ng freelancing, para siyang same siya sa executive assistant o kaya naman sa secretary. Kumbaga, nasa general admin yung task na ginagawa niya. As in anything under the sun. Parang ganon. Pero, may mga freelance role na very specific. So, for example, sasabihin ko na lang yung top 10 na kumbaga parang most common roles na po pwede mong i-offer as a freelancer. Okay? So, number 1 is the virtual assistant kasi ito yung pinaka-common talaga. And then, graphic designer. Meron ding web developer or web designer. Meron din dyan, pagka sinundan mo yung web designer, makikita mo na din dyan yung funnel design, may mga ganun-ganun din. So, kung medyo mahilig ka dun sa pagde-design ng landing page, baka ito yung para sa'yo. So, explore mo na lang yun. Sa graphic design naman, hindi lang actually siya natatapos sa paggawa ng photos. Kasi right now, more on na tayo, mga short form videos, yung mga reels, yung mga shorts, ganyan. So, kasama na din yun dun. Yung video editing, graphic designing, hindi na siya po pwede na hiwalay. And sometimes, may mga clients na ang hinahanap. Pagka social media manager ka, kailangan marunong ka na din ng graphic design. So, yun yung mga ibang mga qualifications na kailangan marunong ka. So, again, virtual assistant, graphic designer, graphic or video editor, and pwede din yung social media manager. Tapos, website developer or website designer. Tapos, content writer or yung copywriter. So, ano naman yung content writer? Usually, makikita mo to sa mga blogs, sa mga articles. Yun yung mga sila yung gumagawa nun. So, parang feeling mo, yung client yung nun. Pero hindi, meron talaga silang mga copywriters. Okay? Kung mahilig ka ng mga magsulat-sulat, gawa-gawa ng mga content, ayan. So, pwede mo explore yung content writer. Pero ngayon kasi sa panahon ng AI, parang hindi na to actually masyadong. Well, yung iba, actually marami pa rin pala, sorry. Marami pa din. May mga naghahanap pa din kahit na may AI na. Parang kailangan pa rin nila yung brain ng copywriters para mag-generate ng content na gamit yung AI. Tapos yun nga, social media manager, SEO specialist. So, ano may SEO specialist? SEO is, stands for search result engine, search engine optimization. Oh my God. Search engine optimization. So, yun yung mga, parang sila yung mga, nag-research ng mga keywords, na ano ba yung mga common search keywords na gagamitin para lumabas yung content nila. So, mga ganun. In a nutshell, yun yung role. Pero, yun nga, pwede mong explore kung gusto mo. And then, project manager. So, project manager, medyo common na din to ngayon. Kasi, especially naglilitawan yung mga agency, mga digital agencies, yung mga ganyan. And kailangan nila yung project manager kasi, yung role ng project manager naman, sila yung parang nag-handle sa mga clients, tapos sila yung nakikipag-communicate between the client and the team members. So, sila yung nag-i-ensure ng completion ng project. Parang ganun. Ayan. Tapos, email marketing specialist and bookkeeper tsaka accountant. So, ayan yung mga most common na mga roles na po pwede mong i-offer as a freelancer. Now, pag-usapan natin yung rates. O, diba?
Actually, meron akong na-research na market rate. Kaya lang feeling ko, ang ginamit ng ChatGPT para makuha to or ma-generate to is based sa market ng US. So, ibabase natin siya dito sa Pilipinas. Okay? Kapag ka beginner, and i-divide ko to sa tatlo. So, beginner, intermediate, at saka expert. First, let's define ano ba yung beginner? Or paano ba masasabi kung beginner yung tao? Kapag halimbawa, ngayon ka pa lang nag-explore ng, for example, gusto mo social media, ganyan. Yun, so social media, ganyan. Nag-research ka, nag-take ka ng course, so may alam ka na, may knowledge ka na about social media management or marketing. Pero hindi mo pa rin siya na-i-apply sa client. O kaya naman nagkaroon ka ng client pero nakaisa o dalawa ka pa lang. Tapos ang years of experience mo parang mga nasa less than 2 years. Considered ka pa rin as beginner. Okay? So, wala ka pang, kumbaga hindi mo pa na-establish talaga yung portfolio mo. Hindi ka pa nagkakaroon ng experience with multiple clients in different industries. And because of that, very limited pa lang yung knowledge mo in terms of application. So, kaya mako-consider ka pa na as beginner. Doon sa mga roles na nabanggit ko, ang pinaka-common talaga na rate dito sa Pilipinas, lalo na pagka, mga Pinoy, alam mo kasi nila mura sa mga Pinoy eh. Pero ang katanggap-tanggap talaga na rate sa kahit anong role na yun, except for project management ha. And meron dun sa mga binanggit ko na hindi applicable yung per hour basis. Kasi, yung measurement ng success nung role nila, nakadepende dun sa result. So, for example, yung email marketing, project management, yung SEO specialist. Actually, yung SEO po pwede din naman na mag per hour basis. Pero halimbawa, yung web designer, hindi po pwede na magiging per hour yan kasi hindi efficient yon. Kailangan, kumbaga parang yung mga nasabi ko na yun, most likely, result basis talaga sila. Okay, so pero for the purpose of having this video, sabihin na lang natin yung parang acceptable rate kapag beginner ka. Kapag beginner ka, pinakamababa na rate na kailangan mo, na okay lang natanggapin mo is $5. Yun ang pinakamababa. Huwag ka na mag-accept doon na mas mababa pa. Okay. Actually, dapat nga ngayon parang nasa $6 or $7 ka na. Kasi napakamahal ng kuryente. Ang internet ngayon kailangan mataas na, wala nang nakukuha ngayon na internet connection na $999 lang. Hindi katulad dati na parang nasa $1,299 yung internet plan mo. Medyo maganda-ganda na. Ngayon hindi pa. So, pamahal na yung internet, pamahal na rin ang pamahal ng kuryente, tapos bibili ka pa ng laptop mo. Mag-i-invest ka para sa knowledge. And kaya wag kang magbababa ng less than sa $5 per hour. Nasa around siguro mga nasa between 5, 6 or 7. Yun yung parang pinaka starting starting rate mo as a beginner. Tapos siguro sabihin na natin na $5 to $10 per hour. Basta pinaka mababa, yun na yung sagad na po pwede mong tanggapin, $5. Not less than that. Kasi pag less than pa doon, alam ko na marami talaga mga Pinoy na tumatanggap ng $3 per hour, okay, $2 per hour, my God, please. Lalo na kung nag-spend ka ng time, nag-aral ka ng course, huwag mong ibababa yung sarili mo just because of frustration and also because of desperation. Kasi mas stressful yan, maniwala ka sa akin. Ang client na nagbibigay ng mababang rate, napaka-stressful niyan. So, red flag na agad yun pag bumaba sa $5 per hour. Now, pag-usapan natin pag intermediate naman. So, ano ba ibig sabihin ng intermediate? So, pag intermediate, medyo hindi ka pa expert level, pero marami ka na experience. Ibig sabihin, meron ka ng may portfolio ka na, nakakapag-build ka na ng portfolio mo, may mga results ka na na-generate sa client, tapos nakapagtrabaho ka na sa mga siguro around 3 or more na clients. Meron ka na experience na mga nasa around 3 years, ganyan. So, intermediate ka pa din nun. Ano ang acceptable na rate na po pwede mong i-consider? Pinakamababa siguro dito sa part na to is minimum $10 or $8. Ayan, sige, sagad na
sagad na yung $8 na yun. Kasi, sa freelancing kasi talaga, kailangan dito paulit-ulit kang nag-upskill. Dahil nag-upskill ka, dumadami yung nai-invest mo sa sarili mo, hindi lang yung oras, pero also yung pera din, kasi hindi naman lahat ng courses libre. Lalo na kapag maganda yung course, hindi naman libre yon. So, ginagawa yun ng madalas ng mga ibang freelancers para makapag-upskill sila and para mas maging efficient sila dun sa trabaho nila. So, pinakamababa na talaga na po pwede mo tanggapin is $8. Sagad na din yun, $8 per hour. So, depende sa scope of work, depende sa kung ano yung gagawin. Yun na yung po pwede mong pinakamababang tanggapin. Now, kung expert level ka na, okay, expert level, ibig sabihin, meron ka nang na-build na magandang portfolio, may result ka na na-generate, madami ka nang nakatrabahong clients, tapos maganda yung feedback sa'yo ng clients mo, huwag kang bababa sa $20 per hour. Okay? $20 per hour. Kasi again, syempre, hindi lang yun tipong tuturuan ka ni client, hindi. Kapag nasa expert level ka na, ikaw na yung magsa-strategize para sa kanila, ikaw na yung mag-i-initiate ng ano ba yung po pwedeng gawin. So, kumbaga meron ng thinking na nangyayari. And because of that, hindi lang yung oras nila yung babayaran nila sa'yo. Oras mo yung babayaran nila sa'yo. Kung hindi pati yung brain mo din. So, wag kang bababa sa $20 per hour. Kasi kapag bumaba ka doon, na yon, stress na naman. Low baller client, iwasan natin yan, okay? Napakainit. So, ayun lang. And again, kung gusto nyo i-explore yung freelancing, siguro gagawa ko ng another video kung paano paano ba mag-transition from corporate to freelancing. Kasi yun talaga yung pinakamahirap lalo na kapag nasa corp ka. Kasi, dinevelop ka para mag-function sa corporate setup. And ibang-iba talaga siya kapag nasa freelancing world ka na. Okay, so, yun lang yung gusto kong i-share ngayon. Let me know kung may kabuluhan ba to. Pero sa susunod ulit na video, I'll try to share something again from you. Okay, yun lang po. Bye-bye.